Sana sa tulong ng isang makabagong gadget ay mas madali daw matutunton ang mga nakarnap na sasakyan. Internet at SIM card lang daw po ang kailangan. Yan at ang iba pang gadget na pansasakyan sa pagtutok ni Nelson Canlas. Malaking problema para sa mga motorista ang makarnapan. Ngayon, kaya na raw itong labanan. Ang device na ito na nilalagyan ng isang cellphone SIM card ay mistulang black box na itatago sa loob ng inyong sasakyan. Kapag umandar ang kotse, magpapadala ang gadget ng text alert sa inyong cellphone. Eto pa, sa isang command, tatawagan ka ng gadget para maiparinig sa iyo ang ambient sound o tunog sa kapaligiran kung saan naroon ang sasakyan mo. At sa pamamagitan naman ng GPS, matutuntun mo ang kinaroroonan ng inyong sasakyan sa pamamagitan ng text at dedicated website. Yung mga families natin, mga belongings natin ng mga mamahalin, nakalagay doon sa vehicle, malalocate natin kung saan talaga yung location niya, yung eksakto, in real time. May mga car gadget ding nakakatulong sa kapaligiran. Ito ang award-winning Pinoy invention na mistulang air cleaner na. Nababawasan pa ang nagagamit na fuel ng sasakyan. Ihigupin niya yung pollution plus yung nitrogen, kukonvert yun ng nitrous. Kaya pag sumabog sa loob, wala ka ng pollution itatapon kasi ang pollution is unburned fuel. Kakaibang busina ba ang hanap nyo? Pwede ito na tunog aso. At kahit tunog busina ng truck, kaya ng maliit na sasakyan nyo. Pwede na ring mag-record ng sariling boses, kaya sa lansangan hindi na kailangang sumigaw. Ilan lang ito sa mga bagong device na makakatulong at makakapagpaganda ng ating motoring. Nelson Canlas sa Katutok, 24 Oras. Interesado raw si dating US President Bill Clinton sa mga programa ng ating gobyerno kontra kahirapan. Isa po yan sa mga napag-usapan nila ni Pangulong Aquino sa Malacanang. Nakatutok doon live si Lay Alves. Lay? Mel, isang oras na nagpulong si Pangulong Aquino at dating US President Bill Clinton sa Malacanang. Sumentro ang kanilang usapan sa mga programa ng pamahalaan kontra kahirapan. Pasado alas 3 ng hapon, dumating si dating US President Bill Clinton sa Malacanang para mag-courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino. Interesado raw si Clinton sa mga anti-poverty program ng pamahalaan. Binanggit ni Pangulong Aquino ang Conditional Cash Transfer Program kung saan kaakibat ang edukasyon at healthcare para sa mahihirap. Sabi naman ni Pangulong Clinton na magandang idea yung conditional cash transfer and that he fully supports the conditional cash transfer program of the Aquino administration as a means of reducing poverty. Nagtanong din daw ang dating US President tungkol sa self-sufficiency ng Pilipinas pagdating sa bigas. Nag-alok daw ng tulong si Clinton sa pamamagitan ng kanyang foundation na Clinton Global Initiative sakaling kailanganin ng Pilipinas ang tulong para maging self-sufficient sa bigas. Napag-usapan din ang tungkol sa mga indigenous sources of energy. Siyempre pa, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa Clinton Global Initiative na layuning pagkaisahin ng mga bansa sa pagtugon sa mga problemang kinakaharap ngayon sa buong mundo. President Clinton had many questions about what's happening in the Philippines. Yung focus niya was mostly on the anti-poverty programs. Hindi naman daw napag-usapan ang tungkol sa umunay terror threat sa bansa at ang Visiting Forces Agreement. At isang trivia, isang diet soft drink daw ang hiningi ni Clinton na inumin. Ayon kay Karandang, tila nakapagpalagay ang loob daw si Pinoy at si Clinton. It was a casual meeting, very informal, and mukhang the two leaders hit it off. They were very friendly towards each other. Mel, ikinagalak daw ni Pangulong Aquino ang pag-uusap nila ni dating US President Bill Clinton. Bukas ay tutulak na papuntang Japan ang Pangulo para dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lay Alves. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Natatandaan niyo pa ba si Marilyn Alarca? Tulad po nung hindi po ako, kung nag-apply ako ng trabaho, hindi po ako natatanggap.
Kasi nga, meron daw po akong sakit. 100% po gusto ko na po talagang gumaling ako, matanggal na po yung bukol ko. Kasi higit po sa lahat dahil po sa mga anak ko. Isang buwan na ang nakakaraan ng una nating makilala si Marilyn. Aba, iba na po ang itsura niya ngayon. Tunghayan natin ang tunay na kagandahan ng kanyang mukha. Mama, sana gumaling ka na. Mahal kita. Ito ang mensahe ng batang si Maruel sa kanyang inang si Marilyn. Mahigit 11 taon na kasing daladala ni Marilyn ang malaking bukol sa baba niya. Sa tulong ng GMA Kapuso Foundation, agad siyang ipinasuri sa espesyalista. At ang kasagutan sa kanyang hiling, may sasakatuparan sa pamagitan ng isang operasyon. Yung sa mga anak ko, yun po sila po iniisip ko, kaya lalo po akong lumalakas po yung loob ko. Dasal ang tanging sandata niya bago pumasok sa operating room. Mahigit 1.5 oras na tumagal ang pag-alis ng bukol sa mukha ni Marilyn. Mukha namang siyang submandibular tumor type. More of a benign lesion siya. Mga gano'ng kabigat po siya? I would say mga 3 pounds yan. Matapos ang ilang araw, dinalaw namin si Marilyn sa kanilang bahay. Nakita namin ang tunay na kagandahan ng kanyang mukha. Yung Marlene daw. Tapos, ang daming hindi nakakilala sa akin. Gaano kalaki yung tulong na nagawa sa ni Jimmy Kapuso Foundation? Napakalaki po. Sobra-sobra napakalaki po. Ang kanyang tanging hiling, makita ang kanyang inang si Julie David na simula sa kanyang pagkabata ay hindi niya nakapiling. Makapagtrabaho, makapag-ipon, para mahanap ko na rin yung nanay ko. Kasi gusto ko ngayon, makita niya na maganda na ako, wala na akong bukol. Para naman kay Maruel, ito ang pinakamagandang pamaskong natanggap nila. Tumulong po kay mama po. Thank you po, Tita Mel. Uy, walang anuman, Maruel, at magpasalamat din tayo sa mga surgeon na siyang nagsagawa ng operasyon kay Dr. Hector Santos, Dr. George Ferrer at Dr. Dave Legaspi. Maraming salamat po sa inyo. Sa High Precision Diagnostics na tumulong naman sa mga lab test, salamat din. At tulad ni Marilyn, marami tayong kababayan na nangangailangan po ng tulong. Maaari kayo mag-deposito ng inyong donation sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Samantala, ngayong gabi po ay tutulak na ang GMA Kapuso Foundation team sa Sorsogon para alamin ang maitutulong natin sa mga kababayan natin na apektado ng pagsabog ng Bulkang Bulusan. Dala nila ang mga face mask, tent, damit, kumot, tubig at relief goods. Susunod! Mga tumataya sa loto, ano-ano kaya ang pamahiin sa pagpili ng numero? Pangulong Aquino, hindi raw alam kung paano tumaya sa loto. At ang pabonggahan ng Belen sa Tarlac, mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.